Hello guys, good morning, good afternoon guys. Good evening sa mga kapwa ko OFW. Ayan. Dito tayo sa yung piano class ng alaga kung naghihintay. Bali mga kami dito. Isang oras, 10 minutes. Aga pa, alas 10. Wala pa akong nagawa sa sa mga gawain ko. Ganito talaga buhay OFW. Fighting. Fighting lang guys. Yan. Wala tayong magawa. Trabaho Mamaya yan, bilisan na lang natin para matapos ang gawain natin. Ayan. Yan habang naghihintay ako dito, ako lang mag-isa. So, muna, yung gawa na lang ako ng video para at least may i-upload ako mamaya pagka busy kasi sa grabe pag summer talaga super busy. Ganun talaga ang life. Diskarte lang, ganun talaga ang buhay OFW. Ayan, lalo na yung mga kapwa ko OFW dyan sa sa Kuwait. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga kasama ko na naiwan dyan sa Bahrain. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Sa Korea, saan pa, sa Hong Kong, lalo na sa Hong Kong. Ayan, sa Hong Kong pala tayo nagtagal. Ayan, kalilipat lang natin dito sa Macau. Bali mag-isang taon na rin, malapit na. Diba kabilis guys ng panahon, grabe. Tingnan mo, ngayon Lunes, bukas Martes, hindi mo lang malaman na. Biyernes, pag Biyernes, Sabado na naman. Ay nako. Pag natapos tong na, June, tayo ngayon, June 30 bukas July 1 na. Pagka nag-August, September yan, wala na. Tapos na ang 2005 guys. 2006 na naman, ano ba yan? Parang bilis ng panahon na, hindi nyo ba yun napansin? Ako hindi ko na mamalayan. Bilis naman ng panahon, sabi gano'n. Lalo na dito kami sa, sa Macau, kami yung stay out. Parang hindi mo maramdaman ang araw na tapos na pala ang isang linggo. Ayan. Maganda lang sa stay out kasi guys, pagka stay out ka kasi, lalo na pagka yung sa Saturday night, ay Saturday ka lang, yung hanggang 2 o'clock ka lang, or kahit sabihin mo na 5, di ba? Ang sarap ng feelings na pag uwi mo sa boarding house, wala kang isipin na amo, wala kang isipin na trabaho, higa-higa ka lang kung ano lang mga banding nyo ng mga ka-boardmate mo doon sa apartment. Yung tapos pasok kayo Sabado, Linggo, kinabukasan pasok kayo Lunes, parang ang tagal, feeling mo matagal na mo, ramdaman mo talaga na yung nakapagpahinga ka. Hindi katulad nung nasa Hong Kong ako, na lalabas ako ng Linggo, uwi ako ng gabi, pagod na pagod, tapos kinabukasan pasok ka, parang ang tagal na. Kinabukasan pasok ka Lunes, tapos iisipin mo ang Linggo, parang ang tagal. Ganun guys, pag yung stay in ka, feeling mo ang tagal, pero pag stay out ka, hindi mo talaga maramdaman, promise. Sabagay, nag-umpisa ako dito sa Macau since galing ako sa Bahrain 2017, so pangalawang balik ko dito sa pagtatrabaho, pero lagi ako dito. Nung nasa Hong Kong ako, pumupunta ako dito. Lang yung balikan lang. Malapit lang naman kasi ang Macau sa Hong Kong. 1 hour lang yan. By bus or ferry, ganun din. 1 hour lang yan. Kabilis lang. Yan. Tapos, ang problema, hindi ako nakauwi mula noon. Nung pag-COVID. COVID-19 kasi, pinapauwi dito, hindi na ako nakaprocess. Lumipat ako sa Hong Kong. So, 4 years ako mahigit doon. Ngayon bumalik ako dito.
nung nakaraang taon bumalik ako dito. So mag-isang taon na rin ako dito. Kaso lang hindi talaga ako nakauwi, guys. Hindi pa ako nakauwi mula noon hanggang ngayon, gawa ng siyempre palit-palit ka ng amo pag bagong amo. Kailangan maka 2 years contract ka bago ka magbakasyon. Dito every year naman, kaso yung 6 days, 1 week lang, ganun ang bakasyon mo. Sa biyahe mo pa lang, palagay mo 2 araw, 5 days kasi ba yun, uwi ka pa sa probinsya, wala na, ubos ang oras mo sa biyahe lang, tapos yung gastos. Kaya aywan ko kung magandang opsyon tong naisip ko. Yung anak ko nag-aaral, yung college kasi magpasok ka na ngayong August 4, so pinapili ako ng amo ko kung uwi daw ako ng July, kasi bakasyon dito. September pa pasukan ng mga bata. Uwi daw ako nitong July or September, sabihin ko lang daw kasi mag-leave din daw siya. In-explain ko naman, sabi ko ganun, kung uwi naman ako 1 week lang is not enough, sabi ko ganun. Sabi niya pwede rin daw ipunin ko daw ng yung 2 years ko, ipunin ko daw. Kung hindi daw ako magbakasyon ngayon, next year daw. So pagsamahin ko yung leave ko para palagay natin 15 days, ganun, medyo okay. Kaso lang mag 7 years na kami hindi nakita ng ng anak ko. Kinuha ko 3rd year college na. Tapos mag-copy nga yan na yung hindi rin ako makauwi. Next year siguro mag-graduate na yan. 2026, kaya naisip ko naman, sabi ko sa amo ko, siguro sa graduation na lang. May kailangan uwi din sana ako magkabit ng mag-cupping ba siya. Ako ang maglagay ng ng sombrero ng nurse. Yan kaso lang naisip ko hindi talaga kaya. Kasi tapos balik agad, tapos pag yung ako umuwi, may pasok din siya. So magkita lang kami, halimbawa yung pagdating ko at saka kinabukasan may pasok siya, tapos pag-cupping nila may kapasok naman din. Wala rin, hindi rin kami makabanding, kaya yung dinasal ko na lang, Lord, ano kaya gagawin ko yan? Parang binigyan naman ako ni Lord ng idea na kaya kung siya na lang pupunta dito, ayan. Tapos at least kunin ko yung leave ko na 1 linggo, magsama kami 1 linggo. At least wala akong trabaho, magala. Masamahan ko siya magala kung saan, tapos punta kami sa Hong Kong, kahit 2 days lang, ganyan. Diba ang sarap sa feeling na ang tagal namin mag-ina hindi nakita, tapos ngayon magkasama kami na yan, at least maikot niya Hong Kong, mabili niya ang gusto niya, diba? Yan dinadalangin ko na this July makarating siya, at least kahit 1 linggo lang masaya kami, diba? Saka pagbalik niya doon sa Pilipinas, pasok na naman siya. 3rd year na, magjo-duty na guys sa hospital, habang yung ganun palang nursing, habang tumatagal yung lumalaki ang gastos. Ginoo ko. First time ko nung pa-college, luka-luka ako. Grabe ang gastos. Kung wala ka sa Pilipinas, hindi kaya guys. Kung nasa Pilipinas ka, hindi kaya. At least naisip ko naman na mahirap, pero may raos din. Kaso lang yung masasabi ko na yung sa Pilipinas pala ang hirap magpaaral. Diba? Yung tuition nila, yung pag-enroll pa lang 22K, tapos yung tuition nila 11K monthly yun, tapos yung baon pa. Ginoo ko, nakakaluka. Kawawa din ang mga magulang pala, lalo na sa atin mga kapwa OFW na nagpapaaral, di pala basta-basta, ngayon kulang naramdaman. Dati lang ako, gastos dito, gastos doon, kasi siyempre wala kang iniisip sa estudyante, makapagpadala lang ko ako, ayos na. Ngayon hindi pwede, gawa ng
Kailangan yung baon niya, alangan naman maglakad yan. Agoy, Ginoo ko, nakakaloka, pero nakakatuwa naman din kasi mairaos mo lang, masaya ka na, tapos yung siyempre yung bang masarap sa piling na kahit paano nakapagpaaral ka ng anak mo, lalo na kung yung mga bata na prosigido mag-aral, ganun. Hindi ka talaga manghinayang guys sa gastos. Pero kung yung anak mo na nagpabanjing-banjing lang na hindi alam kung saan mo kinukuha ang pera, at saka yung anak ko alam niyang tumanda na talaga ako dito, gawa lang sa kanya eh. Pwede naman ako umuwi, alam niyo ba yun? Kaso lang siyempre iniisip ko na mahirap kasi nag-aaral pa siya. Kung wala kang estudyante, at least wala kang isipin na may babayaran, may bibigyan ka ng baon, di ba? Kahit mag-business ka barya-barya lang, at least walang pumapasok yung pera, walang lumalabas. Yung ganyan, libo-libo, hindi pwede. Hirap yung nag-isa ka lang na wala kang inaasahan, alam mo ba yun, wala talagang tumutulong sa'yo, pero bliss pa rin tayo, alam mo ba yun, yung masasabi mo na napakabait ng Panginoon, gawa ng biro mo sa edad ko na to, di ba, nakahanap pa ng mabait na amo, may stable job ka, yung naunawaan ang sitwasyon mo na hindi ka ba nahihirapan mag-explain na ganito ganyan, alam niyang yung kung anong gusto mo, parang pinagbibigyan ka. Kaya ako mabait din ako sa amo, talagang pag pinakiusapan ako, hindi talaga ako naghindi, uulang ako ng kasi at least yung marunong ba, yung amo marunong, tatagal ka talaga. Saka wala silang reklamo. Ang ganda ng ganun amo na komportable ka na nagtatrabaho ka kasi pares naman kailangan din nila ng yung mapagkatiwalaan nila sa bahay nila. Gawa ng dalawang alaga ako kasi 7 years old at saka 9 years old. Puro lalaki yan. Pero mabait ang mga bata. At saka yung amo kung babae at saka lalaki, busy sila sa trabaho. Hindi talaga pwede guys na wala silang katulong, gawa ng walang maghatid sa bata, walang magsundo, at saka yung sa pagkain, alam mo ba yun? Sa akin, swerteng-swerte nila, at saka wala silang utos-utos, wala silang sabi-sabi kung anong lutuin. Basta may pira lang dyan. Bibilhin ko lang yung maisip ko, basta tatlong putahe. Malimbawa yung may steam fish, kailangan may gulay na 2 klase, nalagyan mo lang ng karne or mga fishball, mga ganun ba, mga simple-simpleng luto na at least masarap. Alam mo talagang wala, hindi sila nag-iisip na kung anong at saka soup, madali lang naman yung magawa ng Chinese soup kasi halimbawa carrots, patatas, kamatis, pakuluan mo lang ng 1 oras o 2 oras, lagyan mo na ng asin, tapos ganun lang din kasi ibang luto yan. Masaya lang din ako ganyan. Tapos yung nagtatrabaho ka na wala kang hindi mo naramdaman ang pagod, busy, pero yung parang hindi pagod na pagod ka na yung subsog ka sa trabaho. Kasi sa tanghali, ako lang kasi sa bahay, di sa tanghali tawag nito, pagkatapos ko na lahat na-plansya ko na uniform ng alaga ko, mahiga na ako niyan. Hindi ba alas 4 sundain kong alaga ko, so hintayin ko na lang hanggang 4 o'clock bababa, ay bago mag 4 o'clock bababa ako, sunduin ko, ganun. Kaya napakadali kung kung mabait ang amo. Siyempre kung wisit ang amo, minsan dagdag pa yan sa stress mo, mainis ka, kagaan ng trabaho na bumibigat, alam mo ba yun? Kaya na lang talaga, wala, salamat na lang sa Panginoon, dasal na lang lagi. May mga problema darating minsan, siyempre lalo na sa financial, talagang usually gano'n naman, hindi ko na pinaproblema yun. Kung wala, kung mayroon,
Basta idasal ko lang sa Panginoon, Lord, ikaw na bahala. Bahala ka na mag-provide. O, di ba, may paraan naman. May mga, minsan, kailangan mo, may mga tao naman talaga na parang hindi kahirap na sabihin na hiram ka, yan. At saka, ganun na siguro kagandahan kasi yung may trabaho, stable job ka. Eh, alam naman nila may sahod ka, o mabayaran mo naman yan. Eh, kailangan mo bayad. Ganun. Ganun lang guys ang buhay. Yan, hindi lahat na OFW na maswerte sa pagtatrabaho, alam ko yun. At saka alam kong hindi lahat ng mga kapwa ko OFW na yung mabait ang amo. Alam ko naghirap din sila. Lalo na sa mga amo na wala talaga. Titipirin ka pa sa pagkain, ganyan. Lalo na sa bandang Middle East. Naranasan ko rin yan guys. Natapos ko rin ang kontrata ko dyan. Wala pang DO pa. Wala pang DO, bawal cellphone. Kung gaano kahirap yan. Para ka bang nakakulong. Kaya ako sanay talaga ako. Pero ngayon ang pinakamatagal ko na hindi ako nakauwi. Kasi 2019 tapos nag-COVID. Napunta ako 2021 sa Hong Kong. Nagbalik ako dito 2024 tapos ngayon 2025 na, o di ba mag 2026 na, 7 years. Ano tawag nito, yung sa Korea ako 5 years yan, parang hindi ko rin naramdaman na 5 years na. Enjoy mo kasi yung trabaho na tawag nito, yung maisip ko yun, ang tagal ko doon 5 years walang uwian, tapos akala ko yun ang tapos di ko kalain dito. So kung tutuusin, napakalapit naman dito guys sa Macau at saka Pilipinas. Halos wala pang mahigit isang oras lang yan. Kaso lang yung yung tawag nito, yung katulad yan, may estudyante ka, hindi ka basta-basta makauwi. Kasi iniisip mo kasi ang gastos, sayang pera. At saka pagtrabahuan mo kasi hindi mo naman pinupulot lang kasi ang pera. Kaya mag-isip ka talaga. Siyempre bibili ka ng ticket, hindi ka naman maglakad lang. Bibili ka ng ticket, tapos yung gastos mo dyan mas mahal pa kasi mahal naman talaga na sa atin. Ay, ganun talaga ang life. Kaya pasalamat na lang tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng yung magandang pangangkatawan, wala tayong sakit. Ayan, super blessed na tayo, daig pa natin ng mayaman, wala tayong sakit. Katulad ko na sa edad ko, di ba, wala akong maintenance, yung wala ka pang naramdaman, no, di ba? Kung sa Pilipinas to, wala na, lulang-lula na. Ganun, di ba? Masaya na tayo dyan, nabot tayo sa edad na ganito na may stable job pa tayo, di ba? Super blessed na yan. Thank you Lord talaga. Ganun. Ayan, di ko alam kung hanggang kailan ako dito magtatrabaho kasi yung amo ko para ako ayaw akong bitawan nito. Pag sinabi ko sa alaga ko, uwi ako sa Pilipinas, sabi niya, sino daw katulad, wala na daw silang magluto, hindi pa naman daw nila kaya magluto. Sabi ko, malaki naman na kayo, hindi pa daw nila kaya magluto, sino naman magluluto sa amin? Siyempre alam nila, wala silang nanay, wala silang tatay kasi busy din sa trabaho. Ganun. Kaya kakatawa ay maswerte na natin kung makahanap tayo ng amo na mabait. Alam niyo ba yun? Hindi lahat na amo na may konsiderasyon, ng ibang amo wala. Mahihirapan pa ang katulong, yun ang mahirap. Alam mo ba yun, kawawa ang mga kapwa natin OFW na ganun ang nangyari. Ako hindi ko, sa awa ng Diyos, hindi ko naman dinanas yun. Gawa ng ako talaga, mabait ako sa sa amo. Mabait ako talagang matyaga ako, ganito ako guys, katapang, kadaldal, pero never ako sumasagot sa amo, basta mga konti-kunting bagay lang, basta alam kong kaya ko lang pagpapasensyahan yun. Pero kung alam kong inaapakan ng pagkatao ko, sabi ko, hindi na maganda to. Kahit amo, talagang palaban ako. Kahit ikaw pa nagsasahod sa ako, yun kasi naisip ko kasi na ba,
Parehas lang naman tayo tao. Amo ka lang. Hindi naman ako siguro pinanganak dito sa mundo para ipaapi lang ng Panginoon sa'yo. Eh, siyempre ako ay pinaghawakan ako na Panginoon sa puso. Alam mo, wala ako ibang power, talagang prayer lang. Yan lang ang advice ko sa mga kapwa ko, OFW. Ipasa Diyos nyo lahat. Manalangin kayo ng taimtim, talagang itatak nyo sa puso at isipan nyo na may Diyos talaga na tutulong sa inyo. Ako ganun lang, wala akong power guys, kahit pag-aral hindi mga ako nakapagtapos, pero hindi ako pwedeng ismol-ismolin ng amo, alam mo ba yun? Talagang makarating kami sa libur, makarating kami. Kahit sabihin natin na hindi ako fluent mag-English, pero talagang paglaban ko yung karapatan ko, alam mo ba yun? Ilang amo na talo ko. Sa Korea ako, 5 years ako doon, nagbayad ang amo ko ng separation pay ko na TNT ako doon. Oo. Kailangan tapang lang. Minsan mas okay yung malakas ang loob mo, matapang ka sa mga bagay na nasa tama. Kaya may pagtanggol ang sarili mo. Kahit na sabihin mo hindi ka nakapagtapos, basta may prinsipyo ka lang sa sarili mo, undain mo pa may pinag-aralan guys. Kasi kahit man nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, hindi mo magamit, gawa ng nervyos ka, takot ka. Ay, anong nangyari sa iyo pagka negative ang iniisip mo? Wala, limot mo pati pangalan mo dyan. Wala na, nakalimutan mo pinag-aralan mo, nakalimutan mo kung anong tinapos mo. Pagka ganyan, kahina ang loob mo, kailangan talaga fighting, malakas ang loob. Yun ang advice ko sa inyo. Yan, mahaba-haba na to. Salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Patapos na rin yung piano ng alaga ko. God bless you all. Yahoo!